Yes po, muli po isang magandang araw po, mga kabarangay. Araw po ng linggo. At mag-a-update po tayo muli. Siyempre po, ang aking walang sawang pag-aanyaya sa mga napadaan lamang po sa channel na ito. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At hanggang sa ngayon nga po, ay wala pa rin po tayong idea kung sumagot na nga po or nagkomento na itong mga kinaukulan na pinagkukomento po ng korte. Ito nga po yung Office of the President, ang Senado at Kongreso. Ganun din po yung COMELEC. Yes po, matatandaan na pinagkukomento po sila ng korte para po sa petisyon ni Attorney Macalintal laban po sa Republic Act 12232, mga kabarangay. 10 araw lamang po ang ibinigay na palugit, wala pong extension. Ganun din po, mga kabarangay, kung inyo pong matatandaan ay nagsumiti po or nagpetisyon po ng kontrapetisyon ito pong liga ng mga barangay na pinangungunahan po ng kanilang Pangulo na si Cristina D. At ang korte po ay nag-utos din na dapat ding magkomento o sumagot sa kontrapetisyong ito ang mga petitioners. At ganoon din po yung mga kinaukulan sa gobyerno, kagaya din ng COMELEC, Senado at Kongreso at ang Office of the President. Kailangan din po pala silang sumagot doon sa kontrapetisyon po ng Liga ng mga barangay. At ito po ay sa loob lamang din po ng 10 araw. So wala po tayong idea. Sumagot na ba itong mga petitioners dito sa kontrapetisyon? Ganun din yung mga sa gobyerno ay sumagot na ba sila dito sa sa petitioner din. Mga kabarangay, nagiging masalimo na naman po itong usaping ito. At marami po yung nangangamba, lalong-lalo na po yung pabor na matuloy ang halalan. Baka daw ito po ay matulad doon po sa nangyari noong 2022 na December po nakatakda yung halalan at nagkaroon nga po ng petisyon kagaya po nito. Kaya lang lumabas po yung desisyon ay mga bandang June na. So na-postpone pa rin po yung halalan bagamat sinabi ng korte na ituloy na nga ito doon po sa Oktubre. So yan po yung pinangangambahan ng ilang pabor po. Na naman po ang dinadalangin na mangyari ng iilan. Iilan lang naman, hindi po karamihan. Iilan yung kukunti na kapito ko. Siyempre, dinadalangin nila na ma-technical sa technical na usapin ito. So, mapopospon nga ang halalan kahit kung sakasakaling madeklara ito na unconstitutional. Ako naman, mga kabarangay, ay hindi po o wala po sa aking hinala na mangyayari pa uli ito. Yung magiging late yung desisyon ng korte, papanig man ito sa petitioner or papanig sa batas na bago, hindi na po siguro mangyayari ito, mga kabarangay, dahil tayo nga pangkaraniwang mga tao lang, hindi mga abogado, pero mayroon na tayong alam na isasagot dyan, hindi po ba? May kanya-kanya na tayong alam na isasagot dyan. Maaaring yung sayo ay pumabor sa pag-postpone nga ng halalan. Maaaring yung sa akin naman po ay pumabor para matuloy ang halalan sa December 1, 2025. So meron na po tayong reservation. Sila pa kaya mga hukom, mga judges po na napakagagaling. Kaya nga po sila mga naging justices ng korte dahil sila po yung mga the best, among the best na mga judges sa ating bansa. So malayo po na mangyari pa na kung magdedesisyonan po sila ay huli na naman. Never na po siguro. Yes po, baka never na mangyari ito. At yung mga nagtatanong naman po bakit hindi nag-issue ng TRO o status quo anti-order ang Korte Suprema. Mga kabarangay, proseso po kasi yan.
Yes po, kahit alam na nila yung isasagot nila, ay dapat po talaga na dumaan pa sa proseso. Kaya nga pinasasagot po yung mga respondent. At ngayon naman, vice versa, dahil nga po merong third party na pumasok, ito nga pong liga ng mga barangay, ay pinasasagot po muli ang gobyerno. Kapag sinabi natin ang gobyerno, nandiyan na po yung Kongreso, Senado, Office of the President, at ang COMELEC, mga kabarangay, para isahan na lang. So, ibig ko po sabihin, yan nga po, pinapasagot yung mga petitioners. Sino po yan? Nakita naman po natin doon sa vlog ko, parang 4 na tao po yan. So, parang baka magbuo na lang sila sa isang reklamo siguro. Hindi po natin alam. Tiyak naman po ako na si Atty. Makalintal or itong mga petitioner ay mabilis po natutugon at sasagot dito po sa utos ng korte na magkomento sila dito po sa kontrapetisyon. Hindi lang natin alam, mga kabarangay, yung panig po ng gobyerno. Kasi nga po, ang iniisip po natin, siyempre technically, ay mga estratehiya po na ginagawa yung gobyerno para po madepensahan mabuti or para manalo itong RA 12232 na ito. Hindi po ba? Alangan naman na hindi sila gagawa ng aksyon para matalo ito. Ganun din po yung mga petitioners, siyempre dinadalangin din nila na sila ang manalo. Dahil ito po ay isang labanan o laban na iisa lang ang pwedeng manalo. Ang tanong, pwede bang may tabla? Yung tie, pwede ba? Meron bang ganyan? Halimbawa kaya meron nga, nagtabla sila. Yung magmimit na lang sila in the halfway or mag-uusap na parang nagtatawaran. Ito, ganito na lang yung gawin natin. Haka-haka ko lang po yun baka naman seryosohin po ninyo. Hindi ko po alam kung meron pong tabla sa ganito usapin, mga kabarangay. Yan nga po, kailangan talagang dumaan po sa proseso. Kaya natural, hindi naman agad na magdideklara ng or mag-i-issue ng TRO or status quo anti-order yan, wala pa nga ang sagot yung isang panig. Lagi po yan dumadaan sa proseso, mga kabarangay. So, bukas po, Lunes, malalaman po siguro natin kung sumagot na yung mga respondent. At ganun din po kung sumagot na rin itong mga petitioners dito po sa kontrapetisyon. At kung sakasakali po ay mabibilis na po yung usad ng kasong ito. Ako nga po kasi ay iniisip ko po na hindi na po matatapos ang Setyembre ay magkakaroon na po ng kasagutan. Alinman sa dalawang nagbabanggaan yung kakatigan ng korte. Itong pubang petitioner na para matuloy ang halalan sa December 2025 or ito pong kontra na matuloy ang halalan sa December 1. Siyempre, ang kanila pong layunin ay yun nga pong November 2, 2026 ang halalan. Yan po yung nilalaban po nila. Natatakpan na yung postponement at saka yung extension. Basta yan po yung pinaglalabanan ngayon. Hindi pa rin natin naiaalis o hindi pa po maiaalis sa usaping ito ang posibilidad po na mag-issue pa rin ng TRO or status quo anti-order ang Korte Suprema, mga kabarangay. Siyempre, posible pa rin po yan at posibleng hindi na rin po. Dapat lamang po na anuman po ang maging desisyon ng korte, paulit-ulit po nating pinapaalala na sana po tanggapin ng maluwag sa dibdib, ika nga, kung papabor man po yan sa inyo or hindi. Dahil kailangan po nating sundin ang korte. Ano po? Lalong-lalo na yan po, Korte Suprema na yan, pinakamataas po na hukom sa ating bansa. Kung yan po ay hindi man papabor sa inyo, masakit, hindi po ba? Pero dapat pong tanggapin dahil yan po ang batas, mga kabarangay. Doon naman po sa kakatigan ng korte ay wag naman sanang kukutsain yung mga natalo. Hindi naman na boxing yan o basketball na kinukutsa yung kalaban na natalo. Ito po ay usaping legal.
mga kabarangay, na bilang mga mamamayang Pilipino po ay kailangang sumunod talaga sa tinatakda po ng ating saligang batas. Isa pa rin po sa ating pinaka-aabangan dito ay kung magkakaroon po ba ng oral argument, mga kabarangay. Siyempre po, yan po yung inaasahan na mangyayari ng lahat. At pwede rin pong hindi yan mangyari kung base po doon po sa mga sinagot or mga penitisyon o reklamo ay magkakaroon na ng basihan o pwede nang magdesisyon ng korte, ay baka hindi na ito pagharapin or baka wala na pong oral argument, ay magbababa na po ng desisyon ang korte. Ayan po ay ating aabangan nga dahil wala pong nakakaalam sa atin kung ano talaga ang mangyayari. Pero mas malamang po na siguro ay oral argument po muna bago ang isang desisyon.